Sa bansang China, isang batang babae ang na-stuck o naipit sa loob ng washing machine. Yung 3 taong gulang na bata pala po ang mismong pumasok sa loob ng washing machine. Pero naipit na ang mga paa niya sa loob. Panay ang pagpapakalma ng nanay sa bata. Pinaklas sa mga rescuer ang panel ng washing machine at ginupit ang plastic na bahagi nito para makuha ang bata. Tuluyan nilang naialis ang bata matapos ang mahigit 1 oras. Hindi lang po ang South Luzon Expressway ang magdadagdag ng singil sa toll. Ayon mismo sa Toll Regulatory Board, mga kapuso, pati po yung Star Tollway sa Batangas, sa Katimugan Luzon din po, sineservisyo niya, may dagdag singil din. Nakatutok si Ivan Mayrina. Matapos ang anunsyong halos tripling pagtaas sa singil sa South Luzon Expressway sa mismong araw ng panunumpa ng bagong Pangulo ng Bansa, sabay rin inaprobahan ng Toll Regulatory Board o TRB ang toll hike sa Star Tollway naman na bumabagtas sa ilang bayan ng Batangas. Para sa Class 1 o mga kotse at jeep, ang dating 55 pesos mula Santo Tomas hanggang Batangas City, magiging 60 pesos. Sa Class 2 o mga bus, ang 109 magiging 120 at sa Class 3 o mga malalaking truck, ang dating 164 magiging 179. Ma-recover naman po nila yung karagdagang gastos na nangyari dahil sa gumawa sila ng karagdagang trabaho. Dagdag pa ng TRB, wag naman daw sanang bigyan ng mali siya ang pag-aproba nila sa toll hike dahil January pa raw naihain ng petisyon sa kanilang tanggapan. At kahit June 30 pa raw ay binigay na approval ng TRB, ipinagpapaliban na raw mismo ng pamunuan ng Star Tollway ang pangolekta ng bagong singil sa toll. The timing is bad, no? Here comes a new president. He has all the mandate sana. We want to clear the issue that this is not a toll increase, but rather a recoupment of our investment. Ang transport group na One Utak maghahain ng petisyon kontra sa toll hike sa SLEX. Si President-elect Noynoy Aquino pinarerebisa rin kung tama ang mga bagong singil sa toll. Ayon sa TRB, buhay raw ang posibilidad na hindi muna ipatupad ang dagdag singil sa toll kung iuutos ito ng bagong Pangulo. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Tinutukan ng mga manonood ang unang araw ng Trudy's Liit kaninang hapon. Agad na kinagiliwan ng marami ang kwelang storya ng batang si Trudis na ginagampanan ni Jillian Ward. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Binisita ng GMA News ang isang tahanan sa Bago Bantay, Quezon City at nakilala namin ang isang grupo ng mga bata na nag-aabang ng pilot episode ng Trudy's Liit. Ang ilan sa kanila, kauuwi lang galing sa eskwela. Ano sabi ni Trudy's Liit? Kanya po! Andiyan na po! Hindi lang pala bata ang nag-aabang at tumahanga kay Jillian Ward, ang wonder child ngayon ng Kapuso Network. Paano yung parang inihampin siya kay Vilma Santos nung maliit si Vilma? Kasi pangbata siya talaga, tas marami silang matututunan. At hindi nga matinag ang mga bata habang pinapanood si Trudis. Maganda po. Ganda? Opo. Natay ng mga bata. Pwede rin daw magmiyembro sa fan site ng Trudis Liit sa Facebook. Araw-araw may ipopost na bagong update sa nangyayari sa show. Pati mga bagong pictures, meron din. Kahapon sa Party Pilipinas, kitang-kita ang talento ng batang Kapuso. Galing-galing mo naman kanina. Thank you naman. Imperial. Araw-araw nang hahangaan ng bulilit na si Trudis Liit pagkatapos ng Day 17. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Stay tuned dahil may mainit na chika pa ako mamaya. Rhea? Salamat, Pia. Nanumpa na po sa tungkulin ng mga nahalal na kinatawan ng Bayan Muna Party List. Pinangunahan ni Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang panunumpa ni na Representative Steady Casino at Nery Colmenares. Patuloy raw nilang isusulong sa Kongreso ang karapatang pantao at paglaban sa graft and corruption. Hindi nila masabi kung mananatiling oposisyon ang kanilang grupo. Kung sang-ayon naman daw kasi sa kanilang adhikain ang mga isyong isusulong ni President-elect Noynoy Aquino, ay susuportahan nila ito. Sisilipin natin ang ilog sa tinatawag na Amazon Rainforest kung saan may pirana at dolphin. Yan o, kulay pink o. Modus ng salisigang na nambibiktima ng mga kahera na kunan sa CCTV. Ikilalanin natin ang mga pasok sa listahan ng Yes Magazine na pinakamagagandang mga bituin sa pagpapatuloy ng 24 oras.